1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At saka syempre sa mga makasolid na makamama Sam dyan. Syempre, maraming salamat po. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una nating chika, Miss Grand International Queen nandito na sa Thailand. Ayun, si Miss Grand International Emma Tiglao. Yes! Ayun nga, sobrang excited ako makita bukas si Emma sa kanyang eksena dito sa Miss Grand Thailand. So, pumunta si Emma para lang umaten at manood ng Miss Grand Thailand. At babalik din siya sa Pilipinas sa March 29. O, ganun kabilis. Isang araw lang. Para lang talaga sa coronation. At sabi nga ng Emma Tiglao, ito daw yung first time na manonood siya ng Miss Grand Thailand ng live. Oho. Bilang queen kasi, syempre, responsibilidad nila na, alam mo yun, dapat nandyan sila sa Miss Grand Thailand. Yes, kasi 'di ba ang brand kasi ng Miss Grand International ay from Thailand. And then ayun, I'm so excited dahil tingnan natin kung anong eksena niya. Sabi ni Emma sa kanyang interview kay Adam, excited na rin daw siya for Gasini Ganados kasi nga, di ba, batchmate niya to. And then kahit din naman ako, excited din naman talaga ako sa Miss Grand International All-Stars. Ano ba? MGI All-Stars. Yun. So, excited din ako. Lalo na, 4 ang pambato natin dito. At ayun, I hope na sana Philippines nga ang makapag-uwi ng kauna-unahang title ng Miss Grand All-Stars. So, yun, looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena, kung ano nga ba ang magiging ganap, at higit sa lahat, syempre, excited ako kung mananalo nga ba si Gasini Ganados, katulad ni Emma Tiglao. Yun, sabi din ni Emma sa interview niya, siya daw, nag-hit daw siya ng back-to-back noon for Miss Intercontinental. Tapos, si Gasini din daw for the Miss Universe. So, almost the same path talaga yung kanilang kapalaran. Kaya, let's see kung ano nga ba ang magiging eksena ni Gasini Ganados, kung siya nga ba ang makakapag-uwi din ang corona ng MGI All-Stars ngayong taon na to. So, I'm so excited for that. So, yan! At ayun nga. So, para sa sumunod naman natin, chika. Speaking of Miss Grand, trans woman pwede na sumali sa Miss Grand International. To be honest, hindi ko to alam. Oho, kasi parang hindi ko pa naririnig kay Mr. Nawat na requirement niya sa Miss Grand International na sumali. Ang alam ko, sa MGI All-Stars, pwede na ang trans. Pero doon sa Miss Grand International mismo, hindi ko pa alam kung ano yung bagong update doon. And let's see kung papayagan na nga talaga ni Mr. Nawat ang mga trans na mag-join sa MGI sa Miss Grand International. Doon kasi sa MGI All-Stars, pinayagan na ni Mr. Nawat. At wala naman daw problema. Pero doon sa Miss Grand International, parang feeling ko hindi niya papayagan. Kasi laging lumalabas sa bibig niya noon na
ayaw niya ng trans kasi gusto niya okay lang naman daw sa meron naman daw pang trans na pageant. So, gusto daw niya yung Miss Grand ay para sa mga babae. Pero, syempre, nagbabago din naman talaga yung mindset ng lahat. Kasi katulad nga, siguro nakita niya sa Miss Universe na wala namang problema kung sasali ang mga trans. Tapos, ayan din, ang Miss Cosmo, pumayag na rin sila. So, ngayon, tignan natin kung i-consider ito ni Mr. Nawat. Pero doon sa MGI All-Stars, yes, pwedeng-pwede ang mga trans. But, tignan natin sa Miss Grand International, kung ito nga ba ang magiging bagong flavor ni Mr. Nawat para sa kanyang pageant. So, yon. And I'm so excited kung pwede na talaga, di ba? And then, para naman sa sumunod na chika, ito nga, isa din kaabang-abang ang mga nangyayari ngayon kay Imelda sa pambato ng Kalibo Aklan. Pero, nung nakaraang araw, ayun nga, marami tayong naririnig na, nako, mukhang nag-a-attitude itong si Imelda dahil nga, ayun nga, wala nga daw sa mga eksena dito sa Miss Universe Philippines. And then marami nga nag-iisip na baka ito ay magwi-withdraw na sa kanyang laban nga dito sa Miss Universe Philippines. Ako naman, ang tingin ko naman, siguro nagpini-figure out pa niya yung mga sitwasyon. And then, let's see kung ipagpapatuloy niya yung laban niya dito or ititigil niya. Ako para sa akin so walang masama kung magdidesisyon siya na ititigil niya na yung laban niya kung nakikita niya at nararamdaman niya na parang hindi na ganun kakabog yung kanyang eksena. Pero kung gusto niya itong ipagpatuloy hanggang sa dulo, ay makakabuti yun para sa kanya. And then, malay ninyo, di ba? Bigla pala siya pala ang mananalo Miss Universe Philippines. Hindi imposible mangyari yon. So, keep fighting and keep going lang para sa laban ni Imelda. For now, wala pa tayong bagong update kung siya nga ba ay talagang tuluyan ng mawawala sa eksena or ipagpapatuloy pa niya. Siguro, bigyan natin siya ng time na makapag-isip at bigyan natin siya ng time na ma-figure out niya to ng bonggang-bongga para sa kanyang laban. Kasi parang feeling ko, nasa na sila konting moment na. At hindi natin siya mabiblame kasi sa lahat naman talaga na nagko-compete sa isang beauty pageant ay nararanasan talaga yung ganito. At kahit ng mga nakaraang history ng Miss Universe Philippines, may mga girls talaga na nagwi-withdraw kung kailan malapit na ang coronation, di ba? So parang isang buwan na lang yung hintayin nila ay matatapos na ang competition ng Miss Universe Philippines. And I hope na makapag-desisyon si Imelda ng tama para sa kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. So, yun, good luck na lang sa kanya. And then, ayun, abangan ninyo kung anong susunod na kabanata. Para sa sumunod naman na chika, eto nga, sa aming ganon, Katrina for 2026 para sa Miss International, and then 2027 naman ay si Gwendolyn. So ang tanong, si Gwendolyn na kaya ang manalong bagong Binibining Pilipinas International ngayong taon na to? Sa tingin ko may laban, totoo. May laban naman ang pambato ng Baguio para sa corona ng Binibining Pilipinas International. At hindi imposible yun na siya ang maging susunod nating Binibining Pilipinas International. Kaya lang, depende pa din sa sitwasyon. Kasi marami din naman mga candidates talaga na pang Miss International ngayong taon na to. Marami akong nakikita na matatangkad, talagang makikita mo na kalibreng pang Miss International din. So, si Gwen ang isa sa mga masasabi ko, strongest candidates. And let's see kung ano ang ipapakita niya sa kompetisyon niya dito sa Binibining Pilipinas. Medyo mahirap to para sa kanya kasi syempre challenge to. So pwedeng yes, manalo, pwedeng talo, di ba? So mas mataas ngayon ang expectation sa kanya kasi syempre dati na siyang candidate sa sa Miss Universe Philippines at talagang kilala na. And then nandoon na hamon to sa kanya kung paano niya ilalaban yung sarili niya. Pero alamin natin kung ano nga ba ang mangyayari sa laban niya dito sa Binibining Pilipinas. Sabi nung gano'n, magandang experience yan. At ayun, nakikita naman natin na palaban din naman talaga siya. At abangan na lang natin kung ano ang magiging eksena niya at ganap niya sa competition na ito. So yan! At para naman sa sumunod na chika, Fatima Bush.
sabing ganon ay magkita daw kaya sila ng kanyang third runner-up na si Maria Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines. To be honest, di ba, parang hindi ko alam kung ano ba, welcome ba si Fatima sa Pilipinas. O, hindi ko talaga alam kung napupusuan ba ninyo na makita siya or excited ba kayo kung pupunta siya sa Pilipinas at paano nyo siya i-welcome ng bonggang-bongga sa kabila ng mga intriga, di ba, natin sa Miss Universe. So, mababago kaya ni Fatima ang isip ng mga Pinoy kapag nakita niya na ito. Alam niyo, sa totoo lang, ang isa sa mga kinatutuwa ko kay Fatima, sinusuot niya yung Philippine product sa lahat ng event na pinupuntahan niya. Nakita naman ninyo, suot niya yung pearl na hikaw na made from Philippines at ganun din yung kwintas. May corona man siya o wala, di ba? So, doon is a symbol na love niyo yung mga Pinoy. And then, kung magkikita sila ni Atisa Manalo, a-attend ba siya sa pagwawakas ng moment ni Atisa Manalo bilang isang reyna ng Pilipinas sa Miss Universe Philippines? So, I'm so excited kung darating nga ba si Fatima kasi gusto kong makita talaga kung ano ang magiging reaction natin sa pagdating niya, kung siya ba ay i-welcome ng bongga-bongga or dead mo ba ang mga Pinoy. So, yun. So, I hope na maging maayos ang pagdating niya sa Pilipinas at i-welcome siya ng maayos. Katulad ng pag-welcome natin sa mga reyna na dumadating sa Pilipinas. Yung iba sinasabi, hindi naman yung deserve bigyan ng welcome na sa Pilipinas. To be honest, ako, nandoon na ako, naiintindihan ko yung sama ng loob natin sa Miss Universe. Pero sana ay wag natin pairalin yung alam mo yon, yung galit. Mas sana manaig pa din yung pagmamahal natin sa beauty pageant, di ba? So yon, at mahal natin ang Miss Universe, and then sana i-welcome natin siya, ipakita natin na ang mga Pinoy, yung hospitality natin ay talagang truly number one, di ba? Tayo ang best supporters pagdating sa beauty pageant at ipakita natin yon na kaya nating mag-welcome ng kahit sino, di ba? So yon, kasi image pa rin natin ang mapupulaan nandyan. And then, ayun, sana mapakitaan siya ng tama kung sakaling darating siya sa Pilipinas bilang guest natin sa Miss Universe. Ikaw ba, gusto mo ba siya makitang guest sa Miss Universe Philippines? Di ba? Sus ko, nakakaloka yan. Pressured for everyone. And then, of course, para sa sumunod natin, chika, eto nga, April Smith na kaya ang susunod na reyna ng Pilipinas para sa isang international pageant. Why not? Coconut. Ako, para sa akin, tama yung pagdating dito na April Smith, no? So, ngayon nakikita natin na parang bigla talagang umangat after ng Aqua Boracay. So, nabigyan talaga sa April na makita uli yung galing niya. Ako noon pa ako umahanga sa galing ni April Smith. Pero sabi ko nga, dapat nga noon pa itong pinanalo eh. And then ngayon sa kanyang pagbabalik, I'm so happy kasi malakas ang laban ni April Smith sa kompetisyon na to. Yes, pwede siya maging Miss Universe Philippines, pwede siya maging Miss Supranational, at nakikita natin na talagang malapit na siya sa corona, di ba? So, keep going April, at panindigan na lang natin na, alam mo yon, na dapat siya talaga ang maipanalo dito. Kung hindi man sa Universe, ay sa Supranational, di ba? So, yon. I'm happy kung sakaling mananalo siya ng Miss Supranational talaga. Sa Universe, parang feeling ko madami naman pwedeng maging Miss Universe Philippines. Sana mabigyan pa din talaga sa April ng chance na makapag-compete sa isang international stage, di ba? So, yan! At makita yung galing niya ng bonggam-bongga. Happy ako for her. At ito ang sumunod na chika. Si Bella Ismael namumuna na sa laban. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan ay congratulations. She's a very competitive talaga, no, sa competition. At ayun nga, nakikita nga siya ng mga ibang mga pageant vlogger, pageant page, mga media na ang laban ni Bella Ismael ay talagang umaariba ng bonggang-bongga. And I hope sana magtuloy-tuloy ito hanggang sa dulo ng competition. Marami naglalaban-laban, pero syempre
deserve din naman talaga ni Bella Ismael na mag-top dito sa competition ng Miss Universe Philippines. And I'm happy kasi hindi sila nagkamali ng desisyon sa pagbabalik, di ba? And good luck. So malaman natin 'yan kung ano nga ba magiging eksena. And then para kay Adam, si Bella ang tunay na number 1. No, di ba? So good luck. At para naman sa sumunod na chika, after natin mag-attempt at maging runners-up sa supranational, katulad ni Pauline Amelec, si Althea Ambrosio, andyan din si Tara Valencia, tingin ninyo si Katrina Ligado na kaya ang tatapos ng paghihintay natin ng sobrang tagal na maging reyna ulit tayo dito sa supranational? Hindi ko alam. Depende. Ando doon ako na nalalakasan ako kay Taguig. Nalalakasan talaga ako dito kay Katrina Ligado bilang pambato natin. Kasi yung beauty naman talaga niya ay, ewan ko na lang, pag hindi pa nagustuhan. Pero nandoon ako sa part na sana maipakita ni Katrina Ligado yung galing, para masungkit natin yung corona ng supranational this year. I'm looking forward talaga sa magiging execution niya dito sa pageant na lalabanan niya. So, nabigyan siya ng chance na ma-prepare yung sarili niya. It's almost a year, di ba? Ang ibinigay sa kanya na preparasyon. So, I hope na sana nagamit niya yun ng bonggang-bongga. At sana lang talaga, ayun, mailaban niya ang Pilipinas ng bonggang-bongga sa laban niya dito sa supranational at may uwi niya ang corona ng supranational sa pangalawang pagkakataon. So, yon, I'm so excited. I hope na sana maariban niya to ng todo-todo. So, yon. Kayo ba? Tingin ba ninyo mananalo si Katrina Ligado? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, may tuturin mo ba si Bea Windorski ang Paulina Vega ng Pilipinas? Well, sa ipinakitang performance noon ni Bea doon sa Miss Aqua Boracay 2026 swimsuit competition, para sa akin na she's the best. Best talaga. Yung nakita kong performance, she has a signature pose. Di ba? At nakikita ko naman ginagawa naman talaga yung posing na yon. So, kung makapilita ko Corales kayo, ay wagas. Pero kasi, I think, Paulina Vega yung beauty, yung katawan. So, talagang sabi ko nga, oh my gosh, bihira lang tayo makakuha ng ganitong beauty or ganitong katawan na, alam mo, yung pambato natin sa isang international stage kung sakali man. And looking forward pa ako sa mga magiging eksena, syempre, ng pambato ng La Union dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Siya ba ay may ibubuga ba talaga o wala? Feeling ko naman meron. Ako very contented at very satisfied sa performance na ipinakita noon ni Bea. At naniniwala ako kay Bea na kaya niya may uwi ang corona ng Miss Universe Philippines. At parang feeling ko, she's a good package for the Miss Universe kung sakali man. Maraming kandidata na naglalaban-laban dito sa Miss Universe Philippines, pero siya talaga yung nakikita kong kalidad at kwalidad. Diba? So, yun. So, I hope na sana siya ang manalong Miss Universe Philippines. So, nakikita ko sa ngayon, siya pa rin yung nakikita kong malakas. So, followed by another candidates like Taguig. Si Taguig may laban din. And then may laban din syempre si Pampanga. Si Pampanga, isa din niya sa mga pwede mong tignan, pwede mong abangan. Yes! But looking forward ako sa magiging execution ni Bea sa darating na preliminary competition, kung kailan man to. I'm so excited na makita ang lahat ng galaw ng mga candidates at doon magkakaalaman kung sino nga ba ang tunay na reyna. So, yan! So, laban yan and let's see kung ano ang magiging ganap.
So kayo ang tatanungin ko, ano naman ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi ko nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.